Yo guys, what's up? This is Koro. So for today, ang i-review natin project is under kay Ronin and under siya kay Ronin Network. So this project is called Ronin Cars. So before we start, I would like to clarify na lahat ng sasabihin ko is hindi financial advice kasi hindi naman ako financial advisor. Hindi rin ako affiliated sa project na i-review natin at hindi rin siya SEC registered. And lastly, syempre palagi nyo naririnig, huwag muna kayo mag-invest agad-agad. Do your own research muna. Kasi guys, lahat ng investment natin dito sa crypto is risky. So with that said, tara, move on tayo and check natin itong si Ronin Cars. So yun guys, no, as you can see, ito si Ronin Cars and ito yung currently na mga cars ko. So meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 cars in total. So meron akong 5 common. Ayan, nakikita nyo dyan, common. Tapos, uncommon ko is 2. Ayan, itong dalawang may green na uncommon na nakalagay. And then, isang epic. And by the way guys, yung kanina white paper, hindi ko na discuss. Pero as much as possible, papakita ko naman sa inyo kung paano laruin to, kung magkano yung magiging minimum investment natin, and syempre yung estimated ROI natin. So recently, nagkaroon sila ng changes sa kanilang mechanics. So dati, nag-reset yung timer natin ng bawat car is 24 hours after mo mag-race. Yung huling race mo, 24 hours. Doon ka ulit mag-race. Pero ngayon, ginawa nila is fixed time na, which is 00 UTC, which means 8 AM sa atin to. And for conveniency, meron silang in-add na race all button. So, kapag marami kang NFTs, pwede kang mag-click ng race all, tapos may bayad ka lang na 5 RCAR per NFT. So, hindi siya per race naka-indicate dito. So, for example, meron kang common. Sa common kasi guys, up to 2 times a day pwede kang mag-race. So, kasama na sa buong 2 races na yon yung 5 CR na fee. So, for example, ako guys, meron akong 8 NFTs. So, magbayad ako ng 80 RCAR tokens lang para ma-race all ko silang lahat. Pero ang hindi ko pa natatry dito, yung mismo race all na button nila, yun nga. Tapos, kasi guys, yung fuel ko is hindi na siya aabot kapag ata nag-race all ako. So guys, for example, itong Epic ko, ang fuel ko na lang dito is 10. So, ang race niya is 3 per day. So, which means kailangan ko ng 30 fuels para matapos ko yung 3 ko na natitirang races. Pero yun nga, pagka-clinic yung race all, check natin kung ano mangyari. Kung may hinto ba siya, tapos may matitira akong race dito. So, try natin yun. So, yun, tara, click natin itong race all. So, as you can see, lahat ng common ko and uncommon 2 lang yung pwede niyang race and meron pa siyang 20 fuel. So, obviously, matatapos naman lahat ng race nung uncommon and common ko. Itong epic ko lang ang matitira. So, dapat may matitira pa ako ditong 2 races. So, tara, click natin itong race all. Check natin kung anong mangyayari. So, ayan, click natin to. Ayan, as you can see, can afford. So, ang gagawin pala niya, ayan, nakalagay naman dito kung ilan yung cost niya. So, 840. Tama yung sinabi ko kanina kasi meron akong 8 NFTs. 15 total races kasi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, and then 15. So, isa na lang talaga yung magagawa niya dito sa Epic ko. Ayan. So, check natin. Race all natin. 40 RCARs lang naman yung bayad natin. So, click natin yung race all. So, yun guys. So, as you can see, natapos na agad yung pag-race natin. So, 1 click lang talaga. Tapos, kung mahilig ka manood ng sports, esports at iba pa, alam mo na ang sasabihin ko. YoHoHo.bet. So, supported to ng iba't ibang mga countries at syempre, iba't iba ring mga currencies. Meron tayong iba't ibang mga sports dito katulad ng volleyball, basketball, even ice hockey. At syempre, hindi mawawala ang esports natin at syempre, iba't ibang mga games. Meron sila mga welcome packages dito at syempre mga bonuses na kapag first time deposit ka dito. Kaya naman kung mahilig ka sa sports, esports at iba pa or gusto mo lang talaga maglibang, just go to yohoho.bet at itry mo na ang swerte mo. Now let's go back to our video. So hindi ko na-check kanina or hindi ko natandaan kung ilan yung balance natin. So siguro naman makikita niyo naman sa recording sa 2,000 plus yung earnings ko kanina or I mean yung balance ko. Tapos naging 3,154 and may natitira pa akong 2 race. Tapos guys, bawat NFT natin dito, yun nga, kailangan mo ng fuel kada race mo which is 10. So kapag meron kang common, kailangan mo ng 20 fuel per day. Pero yung refuel natin dito guys, is wag nyo agad i-refuel kapag hindi pa naubos lahat. For example, ayan, naubos ko na siya. Tsaka ko lang siya i-refuel. So punta tayo dito sa marketplace para makita natin. Ayan, as you can see, meron silang binibentang fuel kit and repair kit. So bibili tayo niyan. So itong fuel kit, bili tayo ng 8 kasi 8 yung NFT natin. Ayan, so confirm purchase, mababawas naman yan dito sa nandito na balance ko. Ayan, purchasing tayo 1.6. So ayan, naging 1.5 na lang yung balance natin. Then balik tayo sa dashboard. Pagbalik natin dyan, kiklik lang natin itong refuel. So pag-click mo nyan, mare-refuel na yan agad ng mabilis. Ayan, refueled. Next. Ayan, so refuel lang natin to lahat. So yun guys, so as you can see, after refueling lahat, meron pa tayong isang stats dito which is in durability.
So, durability natin is nababawasan din yan kada race natin. So, hindi ko na-record kung ilan yung nababawas. I think 5 yung nababawas if I'm not mistaken. No? Pero yun nga, nababawasan yung durability. Tapos, kapag naubos yan guys, bibili ka rin ng nandito sa marketplace nila, which is yung repair kit naman. So, 100 R-cars naman yung cost niyan per repair kit. So, going back, ito may natitira pa tayong race dito sa Epic natin na dalawa. So, papakita ko sa inyo kung ano itsura kapag nag-race ka ng paisa-isa or manually. So, click natin itong race sa aking Epic. So, after clicking, ayan, magkakaroon ka ng parang verify NFT, kung sa'yo talaga NFT na yan. Tapos, idle lang siya guys, automatically na magpe-play na siya. Ayan, racing. So, random siya or RNG siya. So, depende rin ata yung sa stats ng mismong kotse mo. Pero kung medyo mataas yung stats ko, pero madalas third pa rin yung Epic ko. Kaya, I think kung bibili kayo dito or something, no, huwag nyo na tignan yung stats. Sa dami nyo na lang daanin. Kasi para sa akin guys, hindi masyado nagmamatter yung yung stats. Hindi ko sure kung may bug sila or hindi nila maayos yung kanilang coding. Pero yun nga, napansin ko, mataas yung stats ng Epic ko, pero madalas third siya. Ayan, ito nga, nag-fourth pa nga siya. So, ayan, and then, itong button na to, ayan, na-discuss na natin itong refuel, itong repair na-discuss na natin. Ito naman, guys, yung timer. So, after 9 hours and 9 minutes pa yan. So yan, tama tayo, 8 AM mag-restart yung ating race. Tapos, guys, ito, pwede mo siyang upgrade. For example, upgrade ko siya from L1 to L2, level. So, tataas yung stats ko. At the same time, meron tong upgrade cost. Ito is 25 siya. From level 1 papuntang level 2. Pero hindi ko pa sure kung worth it ba mag-upgrade. Pero yun nga, pinag-iisipan ko pa kasi medyo mura lang naman mag-upgrade. Pero kung maganda naman yung maging effect nito, magtatanong-tanong muna ako sa Discord kung based sa mga experience nila. Kung okay naman mag-upgrade na lang ako kasi total, parang nilalaro ko lang naman to kasi ito is galing lang sa profit. So, nag-NFT flip ako dito tapos natitirang mga cars ko dito is galing lang sa profit. So now, paano nga ba magsimula dito or magkano yung mismong minimum investment natin dito? So bago ko pakita yung mismong parang estimated na calculations ko or rough calculation, is papakita ko sa inyo yung marketplace ni Ronin. So as you can see, ito siya. Mataas naman yung volume niya, 372k. Kasi kay Ronin siya. So kay Ronin kasi karamihan ng mga project nila is mataas talaga yung total volume based dun sa mga past projects din, and then syempre sa current projects nila, which is itong si Ronin Cars. And then yun nga guys, as you can see, meron silang iba't ibang rarity, so total of 5. Tapos pwede mo siyang filter, kiklik mo lang yan. As you can see, 4 lang yung legendary, or 44 lang. Kaya as you can see, medyo mas mahal talaga siya, or mas mahal talaga siya compared do sa common, uncommon, rare, and do sa Epic. So Epic nila, ayan, 50 ron yung floor, 577 lang yung supply, pero sobrang layo dito, which is 900 ron yung floor ng kanilang legendary. So guys, ayun, move on tayo dito sa ating ROI calculator. So estimate ko lang to guys. So if ever may mga mali, mag-comment lang kayo and sabihin nyo sa akin kung ano yung naging mali ko dito sa aking rough computation. So yung discuss ko sa inyo, ito yung cars info natin. So ito yung mga rarity natin, common up to legendary. Ito yung cost niya right now as of recording. Tapos ito naman yung cost niya in US dollars based sa current price ni Ron token. Tapos ito yung number of races nung bawat rarity, tapos estimated rewards per race. So ginawa ko siyang mean or average nung pwede nating makuha, which is 51.25. So total rewards natin per day, times lang natin yan. Ito is 102, plus legendary is 205. Tapos meron tayong tinatawag na cost per race kasi minaminus natin syempre yung pang repair natin tsaka pang refuel. And itong data na to is galing sa kanilang white paper. So yun guys, no, ito as you can see, ito yung kanilang cost per race dito sa white paper. So, kinumpute ko to, medyo tama naman siya. Ayun nga, mas mataas syempre yung cost ng common kasi mas konti yung race niya. Tapos, itong legendary, mas mababa siya kasi mas madami siyang pwedeng race na magawa, and at the same time, syempre, yung cost ng fuel niya is halos same lang din naman sa lahat ng cars na to. So, yun, going back, ang total net rewards natin per day is nandito sa dulo. So, net kasi minus ko yung cost per race. So, for example, ang rewards natin per day is sa common 102.5. So, times mo itong cost per race kasi dalawang race ka kada araw. So, may makukuha ka at the end of the day ng 40 R-car. Pero, keep in mind na yun nga, ang ginawa ko dito is estimated rewards. So, pwedeng mas mataas dito or mas bumaba. Depende kung swerte ka sa RNG nung first to fourth place nila. So kapag naka first place ka, syempre mas mataas yung rewards per day mo dito. Next naman guys is yung sample investment. So for example, gagayahin nyo sa akin, meron akong 5 common, 2 uncommon, wala akong rare, isang epic, and wala akong legendary. So ito yung magiging total cost natin. So ayan, times natin siya. So $4.5 ang isang common. So kung meron kang 5, meron kang total of 22.5.
So ito yung total cost natin, 58.50 based sa current market. Ito naman yung total rewards natin na RCAR per day, which is 361.51. Based on RCAR price right now, and as you can see, ito siya, 0.007303, and pakita ko yung chart niya. So ito yung chart niya, as you can see, downtrend siya, pero hindi ko sure kung mag-stabilize siya banda dito Kasi syempre, may mga nag-jit dyan, tapos for comparison, ito yung mismong chart ni PVR, which is isa pang laro kay Ronin Project. Ayan, as you can see, banda dito nag-stable siya, no? So kung nakapasok ka banda dito, ayan, tapos ngayon meron na siyang 13 days. So naka 13 days ka na medyo stable. Ayan, kapag ka nag-stabilize pa siya dyan, yung mga nakapasok banda dito is mag-ROI na sila. So going back dito kay RCAR, hindi natin alam kung bottom na to. Kung ngayon ka papasok is baka medyo mas maganda siya syempre kapag ka nag-stabilize siya. Pero kapag ka bumaba pa siya, syempre mas mapapahamak ka dyan, mas hahaba yung ROI mo. And pag nag-pump siya, syempre naman mas bababa yung ROI required days mo. Or mas mapapabilis yung ROI natin kapag ka nag-pump siya. So going back, ito yung potential reward natin per day dun sa akin, no? So meron ako makuha 361.51 na estimated ko per day na RCAR, which is net na yan, nabawas na dyan lahat ng cost natin. So meron akong $2.64 so medyo mababa siya kasi ang total naman natin dito is 8.5 lang na estimated value ng investment. So medyo mababa lang din siya. And then weekly naman meron tayong $18.48 so around mga 1k pesos yan. And kung yun nga, kung gagayahin mo investment ko, $58.5, ang estimated ROI natin is 22.16 days. Pero syempre pwedeng mas mahaba dyan and pwedeng mas mabilis depending nga sa galaw ng token price ni RCAR or Ronin Cars. So yun, if ever may mga mali ako dito sa calculations ko, just let me know, comment nyo lang or DM nyo ako sa Telegram kung nahihiya kayo. Pero yun, I think medyo tama naman yung estimated natin dito, ROI natin dito. So I think guys, yun lang para kay Ronin Cars. If ever mag-update ako dito, for example, mag-upgrade ako ng mga cars ko, I'll make sure to post it on my Telegram, Facebook, and syempre Twitter. So make sure nakafollow kayo sa lahat ng ating social media channels. Meron din akong TikTok. So if ever nanonood kayo ng mga short form contents, nagpo-post ako doon from time to time. So yun lang guys, and see you sa next video. Ingat!